Yung natulungan mo, hayaan mo na yun. Natulungan mo na yun eh. Huwag mo nang balik-balikan, huwag mo nang sumbatan. Huwag na kung ano-ano pa. So ngayon kami, bawal na kaming mag-topic sa Kalingap dahil nga tinanggal na kami, diba? Nga, sino ba ang tumulong sa inyo? Sa inyo? Bakit ka nagsasalita ng ganito? Sino ang pinariringgan mo? Sino ang pinatutungkulan mo dito? Na nanunumbat ang ginagawa ng issue, ang isang beneficiary, ang isang natulungan. Siyempre, hindi kami magtataka, hindi kami maaaring makapag-isip kami na ang pinariringgan mo dito. Na sumbat now, tulong now, sumbat later. Maaari na ang pinariringgan mo dito ay ang Kalingap dahil wala namang ibang tumulong sa inyo kundi ang Kalingap. Yung natulungan mo, hayaan mo na yun. Natulungan mo na yun eh. Huwag mo nang balik-balikan, huwag mo nang sumbatan. Huwag na kung ano-ano pa. So ngayon kami, bawal na kaming mag-topic sa Kalingap dahil nga tinanggal na kami, diba? Ginawan ko ng reaksyon yung video ni Kuya Bal. Tama po ba? At nilagay ko yung picture nyo dong tatlo dahil kayo yung topic ni Kuya Bal. Oh, video mo ba yung ginawa ko ng reaction? Si Kuya Bal, founder yun. Doon ako gumawa ng reaction video. Alam mo, pupunta ako doon sa video mo. Hindi ka nga Kalingap eh. At bakit? Masyado nang dumarami ang mga issue sa Kalingap. Katatapos lamang ng issue sa Triple J, kila Patatas Boy, Joel Salcedo at Barbie Jose. At dito naman, muling nagbabaga at umuusok, umaapoy ang tensyon sa pagitan ng mga Morales at ng Kalingap. Ayos ba? Masyadong seryoso ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat nakasalalay dito ang maglangga. Opo, si Ruel at si Rachel, ang Rochelle. Sapagkat alam naman natin ang nagiging issue ngayon sa pagitan ni Daddy Donut at ng mga reactors ng Kalingap, na habang tumatagal hanggat hindi naaayos ang hindi pagkakaintindihan na ito, ang mga gusot na ito, malamang sa malamang tuluyang maiipit si Ruel at si Rachel, sapagkat si Rachel sa Morales at si Ruel naman sa Kalingap. Though alam natin na si Rachel ay nasa Kalingap pa rin, at ang kanyang tiyuhin naman na si Daddy Donut ay wala na sa Kalingap dahil na rin sa kanilang mga pamamaraan, dahil na rin sa kanilang mga ginagawa o ginawa, nangyari ang ganitong mga pangyayari. Ano ang magiging epekto nito sa buhay na maglangga? Alam natin na katatapos lamang ng dibu ni Rachel at formal nang naging magsing-irog itong si Ruel at si Rachel. Dito sa mga issue na nangyayari ngayon sa pagitan ng pamilya ni Rachel at sa Kalingap, hindi maiiwasan na magkaroon ng lamat kahit papano, kahit sabihin pa nila Ruel at ni Rachel na hindi maaapektuhan ng kanilang pagmamahalan ang kanilang pagsasama bilang magnobyo at magnobya. Hindi tayo nakakasiguro na mananatili sila sa ganitong kalagayan sapagkat ang panahon ay tumatakbo. Habang ang sugat ay hindi nagagamot, nagkakaroon ng impeksyon sa pagdaan ng mga araw kung hindi ito nabibigyan ng solusyon. Itong hindi pagkakaintindihan, kung anuman ang kanilang mga pagkakaiba ng Morales at ng Kalingap, kayo pong mga viewers ang nakakaalam niyan kung sino ang may pagkukulang, kung sino ang nagkamali. Sa usapin ng utang na loob, alam natin na ang utang na loob kailanman ay hindi 100% na nababayaran. Sabi nga ni Daddy Donut na narinig natin na
ito daw ay kanilang patuloy na tinatanaw ng utang na loob, yung ginawa ng Kalingap sa kanila, sa kanilang pamilya. And obviously, kahit bali-balik ta rin man natin ang mundo, hindi talaga matatawaran ang ginawa ng Kalingap sa kanila. Kaya nga, kayong mga viewers dyan, kayong mga Rochelle fanatics dyan, hindi magkakaroon ng Rochelle kung wala ang Kalingap. Hindi naman sa isinusumbat natin ito, kung hindi ipinapaalala lamang natin sa inyo. Gusto ko lamang bigyan ng pansin yung sinasabing pagsumbat, yung sinasabing pagtumulong ay wag nang isumbat. Sa pagkakataon na ito, sa tingin ko, hindi naman sumbat ang ginagawa ng Kalingap o nila Kuya Bal kapag ipinapaalala sa inyo yung mga bagay na naitulong. All of a sudden na basta mo lang sasabihan yung tao na ganito tinulong ko sa inyo, kung hindi dahil sa amin, hindi kayo magkakaganito. Without any reason. Sometimes, yung mga ganitong kataga ay sinasabi nila Kuya Bal ng Kalingap upang ipaalala sa inyo, upang sabihin sa inyo na baka kayo ay nakakalimot. Hindi sa tuwirang panunumbat, kung hindi pagpapaalala. Sapagkat naniniwala tayo, ang panunumbat ay pagsasalita, pagpapaalala ng mga bagay na ginawa sa inyo ng walang dahilan, na basta niya na lang sasabihin. Yun ang panunumbat. Pero kung mayroong pagkukulang at mayroong nakikitang mali at ipapaalala sa iyo yan, hindi yan panunumbat kung hindi pagpapaalala at para ipaalam sa inyo na ang inyong mga paa ay kailangan ninyong ilapag muli sa lupa. Baka kasi nagle-levitate na kayo. Baka kasi umabot na kayo sa kisame. Hindi panunumbat kung hindi ito ay pagpapaalala lamang na kailangan din nating tumapak muli sa lupa. Kung hindi magkakaintindihan tayo sa usapin ng utang na loob na hindi naman dapat pinagtatalunan, magkakaroon tayo ng problema. Maaari na sa pagkakataon na ito, sa pagitan nila Roel at ni Rachel, okay pa. Pero ang tanong dito, paano na pagdating sa mga susunod na araw? 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, na kapag humaba ang tensyon sa pagitan ng mga Morales at ng Kalingap o ng mga matubang, ano sa tingin nyo ang kanilang kakahinatnan? Hindi maiiwasan na mapag-usapan nilang dalawa mismo yan, nila Langga Rachel at Todong Roel. At kapag minalas-malas pa, baka sila mismong dalawa ay magkasumbatan na rin. Dahil ipagtatanggol ni Roel kahit papano ang Kalingap, ang mga matubang, bilang isang matubang namin. At ganun din naman si Rachel sa mga Morales. Hindi sa sinasabi ko o binibuild up ko yung tinatawag nating conflict, kung hindi ipinapakita lamang po natin yung mga senaryo, yung maaaring maging senaryo, na kung hindi maaayos itong gusot na ito. Ibig kong sabihin, hanggat may pagkakataon pa, itong si Roel at si Rachel, kung kinakailangan, mamagitan na, sapagkat sila ang naiipit dito. Sila ang magkakaroon ng problema sa hinaharap, kaya sila din ang dapat na umayos ng mga bagay na ito bilang mga pangunahing karakter dito sa ating pong pinag-uusapan. Rachel sa Morales, Roel sa Kalingap. Sila lamang kahit papano ang sa tingin ko na makakapag-ayos ng mga bagay nito. Masyado akong formal na magsalita ngayon sapagkat gusto ko munang ipaintindi sa inyo kung gaano kaseryoso ang usapin na ito. Kung ayaw nyong magkahiwalay, yes, you heard me right. Itong si Rachel at si Roel, dapat ngayon pa lang suportahan nyo sila na mamagitan dito sa hindi pagkakaintindihan sa differences ng mga Morales at ng Kalingap. At ang payo ko lamang dito
sa panig nila Daddy Donut. Hindi nyo na kailangan magsalita pa o magparinig pa kung meron man kayong bagay na gustong sabihin dahil sa kayo ay nasaktan, dahil sa kayo ay nakarinig ng hindi maganda, lalo na pagdating sa usapin ng kalingap. Sapagkat alam natin, uulitin ko, bali-baliktarin man ng mundo, alam nyo kung saan kayo nakatayo at alam nyo kung ano ang ginawa sa inyong buhay ng kalingap. Mas maganda na pag-isipan nyo na lang yung mga bagay na maaari nyong pagkasunduan, kung ano yung mga bagay na dapat ayusin. Nakakahiya naman kila Ruel, kila Rachel, sapagkat sila ang nagiging affected dito. Sila yung naiipit dahil sa pinaggagawa ninyo. Sa parte ng kalingap, mas nanaisin pa rin namin na magkaroon ng pagkakasundo. Believe me or not, darating at darating sa punto na baka maghiwalay din si Ruel at si Rachel, at yan ang ayaw nating mangyari. Mas maganda na magkamali ako kesa maging tama ako at kayong lahat dyan, tayong lahat dyan ay magiging luhaan dahil baka dumating sa pagkakataon na ang Rachel ay maging isang alaala na lang ng magandang kahapon. Tama ba? Seryosong seryoso, no? Sapagkat ito ay isang seryosong usapin.